sa inyong Google Classroom. So ang ginawa ko na gina-add ko temporarily ang account ng asawa ko, ang misis. So punta lang kayo sa classwork, then doon sa class reporting, merong dito mauna sa first set. Huwag kayong malito sa sa first set and second set, no. Sa first set tayo pupunta. So pag click nyo, naka-assign dyan, scroll down nyo lang, then punta kayo dito sa view instruction, no? Sa pinakababa, scroll down nyo, dalawa yung scroll, may scroll dito, may scroll dito. So dito kayo punta, dalawang scroll hanggang makita nyo tong view instruction, then i-click nyo lang po yan, and then add or create your classwork. So pwedeng next, pero close nyo lang. And dito mag-a-add po kayo, so i-add nyo po yan, and then kung mag-attach kayo ng files nyo like PowerPoint, dito po sa file, ayan. So syempre kung saan nakasave yung file nyo, punta ko dito doon. So halimbawa mag-upload kayo sa desktop nyo, so magbabrowse ka, punta ka sa kung saan nakasave, i-locate mo yung inyong files. Halimbawa lang ito, PowerPoint, then open, then antayin nyo mag-upload yan siya. Ayun na, kapag ganun natapos na yun, ayan, ito siya, ayun. So na-attach na siya. So yung next is turn in. Ayan, ito turn in nyo lang, then another one is turn in. Ayan, naglo-load siya. Ayun na, na-turn in na siya. So, na-submit na siya. Pag merong unsubmit, ibig sabihin na-submit na siya. Ayan, na-submit na siya. So, ano na ang status niya? Balik natin, no? Tingnan natin kung anong status niya. So, kung balikan natin ang classwork, doon sa reporting, ganito na po yung magiging mukha niya. Nagiging gray na siya kasi nakapag-submit na kayo. Pero kung blue, ibig sabihin hindi pa kayo nakapag-submit, no? So kung i-check mo yan, nakalagay dyan turned in, no? Hindi na siya assigned. And kung i-view mo instruction, makikita mo pa rin. Pwede mo siya i-unsubmit kung nagkamali ka. So pwede mo siyang i-unsubmit. Ngayon try natin i-unsubmit. So mawala na. Halimbawa, yung files nyo ay hindi naman doon sa desktop or maybe sa phone nyo. Hindi ko po alam kung saan nakasave. Depende sa inyo kung sa phone nyo at sa Google Drive nakasave, then i-locate nyo din po sa Google Drive nyo. So depende po, no? So kayo na pong bahala, kung basta kayo nakakaalam kung saan nakasave yung files nyo. So yun lang po. I hope this one